Good day mga kalongski. Dahil rest day po ngayon, so meron tayong gagawin dito sa aking motor dahil naputol po ang aking manubila sa motor. Dahil rest day po natin ngayon, so ito po yung gagawin natin ngayon. Magwe-welding tayo ng manubila sa ating motor dahil naputol sa kalawang. So yan po, puputulin po natin ang ating flaring tools. Hindi na po tayo gagamit ng lagaring bakal. So yan lang ang ating gagamiting pangputol ng tubo. Flaring tools po yon. Siyempre kinuha ko yan sa online. Nag-order po ako ng flaring tools para pangputol ng mga tubo-tubo. Pero matagal ko na yan in order. So ginagamit ko ho yan sa mga sasakyan na nagpapagawa ng mga copper tube. Yung tubo na pinutol ko yung kalawang. So yan po, yan yung ano, kinalawang na tubo, na putol talaga yung manubila ko. Saka yan na po yung idudugtong natin, yung 1/2 na tubo. So sukat-sukatin na po natin yan po, at i-welding na din natin mamaya yan. At yan po ay naputol na, so dyan na po tayo din magpuputol ng ating idudugtong na tubo. So gagamitan na din natin ng flaring tools para makuha na po natin yung tamang sukat ng ating tubo na idudugtong dyan sa manubila. At siyempre pagkatapos niyan, pagka naputol na, ay i-welding na po natin yan. So medyo matagal-tagal pa yan maputol kasi matigas nga yung tubo na makapal yan na tubo, kaya medyo nahihirapan din ako magputol yan kasi gamit ko yung flaring tools lang. So hintayin lang po natin hanggang maputol yan. Pagkatapos niyan, siyempre i-welding na natin yon. Naputol na rin sa wakas. Yan, pinupulot ko na yung putol. Saka yan po yung flaring tools ko. Sobrang talim po niyan, kaya nakakaputol talaga siya kahit medyo makapal yung tubo. So tanggalin na po natin yung manubila dito sa ating motor para dyan na tayo sa flooring mag-welding. So ayan po, nag-welding na po tayo. So sit up lang po natin muna yung welding machine. Saka yung welding machine po natin ay hiniram ko lang po sa aming kapitbahay. So nagpapahiram naman, siyempre gagamitin natin kasi yan po ang ating i-welding sa ating manubilang napuputol. So testing lang po natin muna yung amperahe ng welding machine. Kung okay na yung amperahe, welding na po natin yan. So yan po, nagsisit up po tayo ng amperahe. Yan. So, testing muna bago natin i-welding. So ayan po, simulan na po natin pag-welding ng idudugtong natin na tubo. So ayan po, fast forward yung ating video ngayon. So para madali lang nating matapos to. So yan po, ikot-ikotin lang po natin yan ang pag-welding hanggang sa ano na talaga yung welding natin. So yan po, linisan po natin ng grinder para malinis po yung pagkagawa.
At dahil kunting linis na lang, siyempre, maya yan, magliligpit na po tayo dyan. So ayan po, dahil tapos na po yung ating trabaho, so siyempre liligpit na po natin yung grinder at saka welding machine at isusuli na po natin sa may-ari po sa ating kapitbahay. So ayan po, tapos na po tayo nag-welding at saka nag-grinder. So okay na po yun at ikakabit na lang po natin yung manubila. So yun, dahil nasolo na po natin yung welding machine, so puputulin na po natin yung dawil ng ating lever switch ng ating sa mga ilaw. Yung dawil niya ay pinuputol po. So yun, ay naikabit ko na po yung switch niya, kaya nilalagyan ko pa yan ng guma. Yan, lalagyan ko pa yan ng guma kasi medyo maluwag. Interior lang ng motor yung ating ilalagay dyan. So yan, so sukatin po natin at lalagyan po natin ng guma sa ilalim para hindi siya maluwag. Medyo mahigpit-higpit din siya. So yan po, at patapos na po tayo dyan sa ating trabaho. So yan, naghihigpit na po tayo at ibabalik na po natin lahat. So yan na po, tapos na po yung ating trabaho. So okay na po yan. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. God bless.